Samantala, hindi na po bago sa ating mga Pilipino ang pagpunta sa mga live concert. Mula sa paghihintay sa mga paboritong artist at sa bayang pag-awit kasama yung mga libu-libong fans, bahagi na po ito ng ating kultura at pagkatao. At sa likod po ng mga malalaking kaganapang ito, isa sa mga paunahing pangalan ay si Happy Sigo, isang kilalang concert producer na nagdadala ng world-class performances dito sa bansa. Rise and shine, Happy. Good morning. Good morning. Good morning po. Thank you for having me. Thank you for joining us. Okay, kailan ka na-involved sa pag-organize ng mga ganitong kalalaking event na katulad ng concert? Well, yung kumpanya kasi, 25 years old na kami. So, 26 years old. So, wag na po tayo magbilang ng Alam mo edad. ba? But you look Baby so pa lang young. po ako. Hindi. Okay. So, nakakatuwa kasi tayong mga Pilipino, we really enjoy this live production. Yes. And paano yung naging journey mo dito? So, ano yung mga naalala mo pang mga unang mga na-produce ninyo? At sino na yung mga, siguro, mga big names din? Opo, kasi nag-start po talaga kami bilang magazine, music magazine talaga kami ng Pilipinas. So ever since talaga, alam na alam namin yung pulso ng mga tao pagdating sa musika. Ang kumpanya kasi namin, yung pop magazine namin, very kami sa music na industry talaga ng Pilipinas. We feature yung mga up-and-coming talaga na Filipino rock bands. Nag-umpisa po kami sa rock, mga ganyan, OPM. Tapos po, nung pumasok na po ako dyan, K-pop na po yung inano ko. K-pop, nako. Yes. Gusto yun ng mga Pilipino. Yes. So, Yun kami po kasi yung yung in-demand sa pinakauna. market eh. Oo. Yun po yung pinakaunang dinala namin, K-pop. Tapos inintroduce namin yan sa buong Pilipinas kung paano po ba ang K-pop production at K-pop concert. Pero bakit, sa iyong observation, 25 years na nakikita mo yung pag-organize ng live concert, bakit masyadong invested ang mga Pinoy na manood ng live performer? Feeling ko malaking bahagi din sa atin kasi yung gusto natin lahat nagpa-perform, 'di ba? Sa Pilipinas, parang lahat ng tao ang gagaling. Okay. So pag nanonood ka ng ganyan, hindi ka lang nakaka-appreciate ng good music eh. Na-appreciate niya yung performance overall. Tapos pag uwi nila, ginagaya nila talaga yan. So lahat parang nangangarap na one day, sila naman yung nasa stage. Sila naman yung nag-perform para sa lahat. At the same time, masayahing tao kasi ang Pilipinas. So importante sobra sa atin yung meron tayong kaganapan sa mga kaibigan natin, di ba? So yun. Kaya ako malakas sobra kutob ko na yun yung talagang bakit pag nag-announce ka ng isang concert, lahat parang feel na feel talaga, manonood ako niyan, kasama lahat ng buong barkada. Kaya nagdala dito ng Super Junior. Yes po. Okay. And I understand, lagi kayo rin ng organizer kapag sila ay bumabalik. How does it feel na kayo lagi ang nagpupulis? Sobrang maganda rin kasi bihira po yan sa industriya namin eh, 'di ba? Talon-talon naman talaga yan, palitan ng mga promoters, palitan ng mga production team. So, kumbaga ang Super Junior kasi talaga para siyang pamilya na taon-taon bumabalik. Parang OFW na nga sila. Balik na balik mo kayo. Andito na po yung pamilya ninyo sa Pilipinas. So, dyan po kasi ako nagsimula talaga yung production ko. Journey ko talaga nag-start sa Super Junior. So, parang every time pinaparating ko sila, para siyang reunion sa mga fans. At the same time, para rin siyang reminder sa akin kung saan kami nag-umpisa. Okay, paano naman yung struggle, Kasi minsan may mga malapit na yung event o yung concert, tapos yung ticket sales mababa pa rin. Paano nyo na-overcome yung ganun? Well, ninipis buhok mo talaga. Stress po talaga yan. Yun yung talagang kailangan mo balansehin. Kasi you only have one day eh. Isang araw lang talaga para mabawi lahat yan. So, lahat ng in-invest mong oras, panahon, pera, lahat. Yung may isang araw ka talaga. Kaya make sure namin talaga na sulit yan sa bawat bumili ng ticket. Kasi yun yung talagang pinaka-importante. So, parang yun yun. Tapos at the end of the day, yung pangalan ng kumpanya, yung reputasyon ng kumpanya, mahalaga yun. Kasi doon mo malalaman kung ano yung magiging itsura ng isang show. Kasi kunyari, may ibang kumpanya, specialty talaga nila, theater. Alam mo yan eh, pag sila yung gumawa niyan, ganito yung mag-itsura. Pag kami po, yung kumpanya namin, kilala kami sa mga banda, sa mga malalakas, sa mga theatric talaga kasi K-pop din, tsaka rock. So alam mo talaga pag kumpanya namin yan, ito yung quality ng show. May isang big show for 2026 ng Chemical Romance. Tell us about the Yes! preparation. Sobrang excited po ako talaga i-announce yung My Chemical Romance kasi it took us almost a decade. 10 taon din namin niligawan yan. Wow. And 18 years ago pa siya dito sa huling dumating dito sa Pilipinas. So yung mga in love sa bandang yan, mga 12 years old sila that time. Ngayon 30 na sila. So may Okay. pera na po sila manood. may pambili na. Kaya panoorin nyo na po kasi nga hindi na namin ulit sure kung kailan pa sila babalik ulit. Oh, okay, So,
good luck sa mga Taylor Swift fans. Sana madala mo rin, dito si Taylor Swift, Pero I want to know, ano yung tingin mo kaibahan, ng concert experience ng mga Pilipino dito? Iba talaga. Kahit pag tinanong mo yung mga artist talaga, pag Philippine fans, iba ang pakiramdam. Kasi siguro sobra tayong, una-una masayahing tao tayo. Tapos pag may gusto tayo sa isang bagay at mahal natin yung isang bagay, hindi tayo nahihiya ipakita yan. May iba kasi diba iba-ibang ways magpakita ng pagmamahal. Tapos at the same time, meron tayong bayanihan. So nagsasama-sama lahat ng mga fan club. Gumagawa talaga sila ng massive activation sa mga shows na parang kala mo tuloy ilang taon nilang pinaghandaan yan. Pero lahat yan, maliliit na ambag ng bawat fan. May kiss cam din ba dito sa live concert? Iba-iba Maglagay na kayo. Ay, Uso maglagay rin na yan. kami. Baka bumalik ako dito. Pero ito ang panghuli kong katanungan sa iyo, no? Ano yung pinaka-memorable experience mo sa pag-held ng mga live concerts? Hindi mo malilimutan. Sa akin talaga, hindi ko talaga makalimutan yung Super Junior Super Show 5. Kasi talagang sa sobrang stress niyan, nanganak talaga ako. Oh my! Yes, legit. Kaya yung anak ko, every year, naaalala ko, alam ko yun yung anniversary ng show. Kasi nanganak talaga ako yung day ng show na yun. Habang nanganganak ako, namamblema ako kasi lahat sila nagkakagulo. Grabe. Ganon siya ka-stress. Hindi mo talaga malilimutan. Like social media accounts na lang din. Yes, Basta yung mga follow concert na lang goers. po sa social media accounts ng Pulp Live World. Sa Facebook, Instagram, lahat po. Nandun po lahat ng detalye. So, yun. Oh, well, thank you for bringing the big names dito sa Pilipinas. May hindi access na natin- tayo. Oo. May Yes, access na tayo. alam niyo na po. Thank you At po. saka hindi natin kailangan pong pumunta sa ibang mga bansa kasi sila na mismo ang dadala Yeah. dito ng mga Yes. paborito nating artists. Thank you very much, Happy Thank you Sigo. so much. Maraming for salamat. having Thank me you. po. You bring happiness indeed sa Rise and Shine Pilipinas at sa ating mga concert goers. Thanks, Happy.